Hindi na po problemahin pa ng mga pasyenteng may guarantee letter sa ilalim ng MAIP program ang pagbabayad ng doctor's fee sa kanilang mga bill mula sa mga pribado at gobyernong ospital. Kasama kasi sa 10 priority bills na inilatag ng TGP Party List, ang One Bill Hospital na siyang sasakop sa nasabing bayarin. Sandaling pumasa ito bilang isang ganap na batas. Kung ano-ano pa ang mga panukalang batas ang kasama dito, alamin sa aking report. Nakapagsumite na rin ang TGP Party List sa pangunguna ni Congressman Jose Bong Teves Jr. ng 10 priority bills sa Kamara para sa 20th Congress. Sa 10 batas na inilatag ng kongresista, 4 dito ang nakatuon sa pangkalusugan habang ang 6 pa ay direkta namang tutugon sa mas abot kayang internet for all, pagtatatag ng gulayan sa barangay, plano sa mas matatag na public school buildings, taas sahod sa mga minimum wage workers, paghahanda sa disaster preparedness at response education at hikayatin ang Kongreso at Senado na buksan sa publiko ang lahat ng pagdinig sa Bicameral Conference Committee hearings kasama na ang usapin pagdating sa national budget. Binigyang diin ni Congressman Teves na isa sa pinakamahalagang batas na kanyang inihain ang One Hospital Bill. Sa ilalim kasi ng nasabing panukala, isasama na ang doctor's fee at professional fee sa guarantee letter ng mga pasyente sa ilalim ng Medical Assistance to Indigent Patient o MAIP ng Department of Health to DOH. Ibig sabihin, sandaling maging ganap na batas ang One Hospital Bill, wala nang babayaran pa ang mga pasyente na doctor's fee sa mga private at government hospital at maaari na silang makalabas ng walang iniisip na bayarin. Matatandaan na noong nangangampanya pa lang ito sa katatapos lang na 2025 national and local election, isinasama na niya sa kanyang pangangampanya ang advokasya na maisulong sa Kamara ang zero billing sa mga ospital. Samantala, matatandaan na una na rin na naihain ni Teves na maisama sa MAIP program ng DOH ang zero billing sa Kongreso bago pa ang opisyal na pagsisimula noon ng kampanya para sa NLE 2025. Nakatakda naman na daw na ipatawag ng Kongreso ang DOH para usisain kung bakit may mga reklamo pa rin silang natatanggap mula sa mga private hospital na hindi umano sila nababayaran dahilan para ang ibang ospital tumangging tanggapin ang mga guarantee letter ng pasyente. Binigyang din ng kongresista na aprobado sa national budget noong 2024-2025 ang guarantee letter ng mga pasyente sa ilalim ng MAIP program. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas sumasaludo sa bawat Pilipino.